Meron po akong short story. Meron pong isang kabataan, kumain po siya ng kumain. Puyat ng puyat. Sabi niya sa sarili niya, bata pa naman ako. Mataas pa ang immune system ko. Malakas pa ako. One day, na-ICU siya. Then habang nasa ICU siya, na-realize niya, pwede pala akong mamatay anytime sa batang edad. At na-realize niya na hindi pala eternal itong kalakasan ko or itong katawan ko. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit mahalagang alagaan ang ating katawan? Ito ay para sa mga may edad na at syempre lalong-lalo na sa mga kabataan. Alam po niyo, ang katawan ay templo ng Diyos. Hindi po natin ito mapapalitan. Kaya habang maaga pa, dapat po natin ito ingatan. Meron pong kasabihan yung mga matatanda. Sabi nila, health is wealth. Dapat balanse po ang ating pagkain, tulog, pahinga. Kapag malakas po tayo, marami tayong pwedeng magawa. Lalo para sa ating pamilya at syempre, para kay Lord. Samahan niyo po akong buksan ang ating Biblia. Sabay-sabay po tayo magbukas ng ating Bible. Alright? Sabi po sa Corinthians 6:19, Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Ang katawan daw po pala natin ay templo ng banal na Spirit. Sinulat po ito ni Apostol Pablo 55 years after death of Christ. Pinahilala niya po ito sa mga unang Kristiyano noon at paano din sa atin ngayon na tayo ay binili ng Diyos sa mahal na halaga. Kaya responsibilidad po natin panatilihin malinis at malakas ang ating katawan. And even me po, personally, I'm always doing my best para makapag-diet, makapag-exercise, kahit dito sa Pilipinas, ang sarap ng baboy at kanin. Diba? So, tandaan po natin itong dalawang bagay na to. Body is asset. Sabihin nga natin, body is asset. Kung sira po ang katawan, may hirapan po tayong abutin yung mga personal nating pangarap para sa ating pamilya, para sa ating sarili. Number 2, rest is spiritual. Ang taong marunong po magpahinga ay mas produktibo at mas malapit sa Diyos. Sabi po ni Jim Rohn, isang sikat na entrepreneur and speaker, sabi niya, take care of your body. It's the only place you have to live. Mahalin po natin at alagaan ang ating katawan kahit hindi yan ganun kadali. Pilitin po natin. Dahil kapag healthy po tayo, ready po natin harapin ang anumang laban or stress o mga problema or mga success sa buhay. Kung maganda po ang ating kalalagayan at kalusugan. Mga kapatid, inaanyahan ko po kayo na ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Lord Jesus, bigyan niyo po kami ng disiplina. Patawarin niyo po kami kung napapabayaan namin ang aming sarili, ang aming kalusugan. Panginoon, simula ngayon, nagkukumit po ako. Pagbubutihin namin ang aming ugali na alagaan ang katawan at maging malusog. Sa pangalan ni Jesus.